Hello and magandang araw sa inyong lahat. So, we are now sa ating part 2 ng topic natin na laws, policies, and programs for Philippine women. Okay, so disclaimer lang, kung may marinig kayong umiyak na baby or tumatawang baby, yung anak ko po yun. And kung may naririnig man kayong background music, nanonood siya. And also kung may mga naririnig kayong dumadaang sasakyan or tahol ng aso, again, advance apology dahil wala akong area na pwede akong mag-record quietly. Okay, so let's proceed with our first law. So we have the Republic Act number 11313 or what we call Safe Spaces Act. So ang Safe Spaces Act is a Philippine law wherein um, binibigyan niya ng karampatang parusa yung gender-based sexual harassment or GBSH sa lahat ng settings kagaya ng sa mga kalsada, public spaces, online platforms, workplaces, or sa mga schools or training institutions. Okay, physical man yan or verbal, basta pasok siya sa sexual harassment and also gender-based, okay, pwede kang magkaroon ng penalty or violation. So, according to this law, ang definition ng gender-based sexual harassment is um, kasama dito yung unwelcome or unwanted sexual advances. So, anong example nito? Ang example ng sexual advances, unwanted sexual advances are nagjo-joke ka about sexual ano na yun, sexual acts or kung ano mang related about sex. And also nagre-request ka ng sexual favors. Yan, and ano pa ba? Ano pa bang example ng unwanted sexual advances? Meron din yung nagse-send ng mga text, nagcha-chat, yan, yung mga inappropriate na mga chat or emails, ganyan, sexual gestures, mga basta anything na may pampabastos, okay? And also, kasama dyan din yung mga pagko-comment, okay, ng pagko-comment sexually, related sexually. Okay, so itong mga 'to kasi it creates an intimidating, hostile, and also offensive environment. So later on malalaman natin ano yung mga example ng sexual harassment. So let's proceed with the scope of application. Kanino siya applicable or saan? So applicable itong law na ito sa mga public spaces. So ano yung mga public spaces? Example, mga mall, mga paradahan or public transport, mga kalsada, yan, and also mga parks and so on and so forth. And also private establishments na open sa public. Example, sinihan, mga bar, yan. Usually kasi sa bar, meron dyan. Restaurants, ano pa ba, na private pero mga resort, ganun. Pwede ding mangyari yan, yung mga sexual harassment. Also sa workplace, sa mga schools, ganyan, training institutions, syempre, online environments or online platforms like for example, Facebook, TikTok, X, Instagram, and so on. So, ang mga specific acts of harassment are catcalling. Example ng catcalling, Miss, kuya, meron ka bang boyfriend or may girlfriend ka ba? Ganyan. Hindi mo naman siya kilala pero tinatanong mo siya ng gano'n. O kaya, hi ganda, mga gano'n. Yun ang example ng mga catcalling. Hindi mo kilala pero ginaganon mo. Okay, ang example naman ng wolf whistling is yung pipi from the word whistling. Namimito yung witwiw. Yon. And also yung unwanted sexual advances, sasabi ko na kanina. Sexy slurs. Ano yung example ng mga sexy slurs? Example niyan is yung iniinsulto mo
yung appearance ng isang tao. Example, pangit. O tinatawag mo siyang tanga-tanga, ganun. Kasi ginajudge mo yung intellectual ability niya, yung edad. Example, ang tanda-tanda mo na, ganun. Tanda ka na, hindi ka na bagay dyan. Mga ganun ba? Ano pa ba? Sexual experience. For example, kinukutya or ano na yung term na yun? Ah, kinukutya or ano na yun? Wait lang, naghang ako. Nilalait. Yun yung term. Nilalait mo yung um, ano na yun? Wait lang, nawala na naman ako. Nilalait mo yung experience niya sexually. Specifically, pag yung isang tao is meron ng experience sa sex. Okay? So, another specific act of harassment is yung groping. So, groping is physically hinahawakan mo yung isang tao na wala kang consent. Okay? So, hinawakan mo siya sexually tapos hindi mo pinaalam sa kanya. Yun yung example ng groping. And also, we have online harassment. So, maraming forms ng online harassment. Example niyan is, yun na, yung cyberbullying or pagkakalat ng mga kasinungalingan or magpo-post ka ng mga pwedeng makapagpahiya ng tao, mapapicture man yan or video sa social media. Also, yung pagsisend natin ng mga nakakasakit or abusive or threatening messages. Yan. Okay, so yun yung example ng mga online harassment. Actually, marami pa eh. Marami pang mga klase ng online harassment, pero yun yung mga isa sa example. Okay, so we have ano yung mga penalties, parusa sa mga taong lalabag sa batas na to. So we have multa. Okay, we have fine na not less than 1,000 pesos and not more than 500,000 pesos. And also may pagkakakulong na not less than 1 month and not exceeding 6 years. Pero, disclaimer, depende yan sa bigat and sa frequency ng offenses. Okay, so paulit-ulit ba niyang ginagawa? Okay, so kung paulit-ulit, syempre, mas mabigat yung parusa or mas malaki ang multa, okay, or danyos. And also yung mga taong paulit-ulit din na ginagawa or vina-violate itong law na ito is mas grabe ang penalty. Okay, so bakit mahalaga ang Republic Act 11313? So mahalaga siya kasi nagpo-promote siya ng safety and dignity. So gumagawa ang law na ito ng safer public, online, and workplace environments sa pamamagitan ng pag-a-address ng GBSH comprehensively. And sinisigurado kasi ng law na ito yung dapat na merong respeto para sa dignidad ng lahat ng individuals. And also, nire-reinforce ng law na ito yung gender equality. Meron kasing commitment yung bansa natin when it comes to gender equality. So, nare-recognize yung karapatan ng lahat ng tao na mamuhay sa harassment and discrimination-free na environment to both public and private areas. So, isa pa niyan is nagbibigay yung law na 'to ng clear legal remedies and mechanisms para sa mga biktima ng sexual harassment. So, legal remedies na mag-report din sa about harassment and also mabigyan ng hustisya na hindi sila natatakot. Okay? And also, it encourages sexual tuloy, social responsibility wherein lahat ng mga establishments and communities kailangan active sila sa law na ito.
wherein dapat ma-prevent nila as much as possible yung harassment and magbigay ng suporta sa mga biktima. So, dapat ma makapag-create sila ng community or culture na merong respeto and ma-account nila yung mga cases ng harassment and discrimination sa lahat ng gender. So, hindi lang siya pambabae. Okay? Next, we have Republic Act 6725 or an act strengthening the prohibition on discrimination against women with respect to terms and conditions of employment. So, itong law na ito is specifically for employment purposes lang. So, actually, itong law na to was naging effective siya noong May 12, 1989. Okay? And nagkaroon siya ng amendment. So, amendment means nagkaroon ng change related to Article 135 ng Labor Code. It is to enhance yung protection against gender-based discrimination in the workplace. Itong law na ito kasi, pinopromote niya yung gender equality sa workplace and also protektahan yung mga kababaihan sa discrimination based on their sex. Okay? So, yung prohibition means prohibit, pinagbabawal. Prohibition of discrimination, sinasabi dito na pinagbabawalan yung mga employer na i-discriminate yung mga babae na empleyado pagdating sa terms of employment. Okay? Sa training and promotion. Okay? So, for example, ang isang babae is manganganak siya and syempre kailangan niyang mag-file ng maternity leave. Hindi mo pwedeng alisin yung right niya na mag-file ng maternity leave. Okay? So, doon papasok yung terms of employment. So, pagdating naman sa promotion, hindi natin pwedeng i-discriminate yung kakayahan niya as a woman or as female. Kasi, kunyari, for example, ipopromote siya sa position na manager. Di ba, sabi ko nga nung mga last discussions natin na ang lalaki is dominant dahil sa strong ang personality pagkakakilala sa mga lalaki. So, kung kaya naman ng babae, why not, di ba? Isa ding form ng discrimination yung babayaran yung female employee ng substandard na salary wage. For example, dito sa lugar natin, ang minimum wage is I think nasa 400 plus, 468 ata. Okay, so kung 468 ang minimum wage natin, tapos babayaran si female employee ng 350, so that is already considered as discrimination. Okay? So, malalaman din natin na discriminated ang babaeng employee if mas mataas yung sweldo ng lalaki. Pero parehas lang naman sila ng trabaho. Yun. And also, binibigyan ng pabor yung lalaking empleyado kaysa sa babaeng empleyado when it comes to promotion. Kagaya ng sinabi ko kanina, dahil ba mas magaling or mas malakas ba ang mga lalaki kaysa sa mga babae? Okay, yon. And also, pagdating sa mga training opportunities, parang mas priority ang mga lalaki dahil nga sa personality ng mga male employees. Okay. And also, pagbibigay ng mga scholarship grants, study grants, yan, because of the sex or the gender. So, ano yung mga penalty kapag na-violate itong law na to? So, yung mga employers na nag-commit ng acts of discrimination,
pwede silang mapatawan ng criminal liability. And may penalty under Articles 288 and 289 ng Labor Code. So, ibig sabihin lang nito, pwede silang mabigyan ng multa and also imprisonment. Yung Article 288 kasi, ibig sabihin nun, yung mga penalty sa violation. Sa Article 289 naman ng Labor Code, ini-specify doon sino yung liable. Sino yung dapat managot doon sa offense or violation na kinumit ng isang business, corporation, or company. Yun yung sinasabi niya. So next, we have the importance of Republic Act 6725. So, this is important because it promotes gender equality. Okay? Nire-recognize yung mga kababaihan na meron silang right to equal opportunities sa workplace, regardless kung ano yung sex nila. And also, ina-address yung gender discrimination, yung issue ng gender discrimination sa trabaho na pwedeng mag-manifest sa iba't ibang forms, kagaya ng unequal pay, yung sinabi ko kanina, yung limited access sa promotion, yung exclusion pag merong hindi mo isasali ang mga female employees sa training opportunities. And also, pinoprotektahan ng law na ito yung rights ng mga kababaihan. Dapat fair and equal ang treatment sa trabaho. So, dapat ini-ensure kasi ng law na to na hindi nabibigyan ng disadvantage yung mga kababaihan. Okay, and also ini-enhance yung fairness sa workplace. Okay, so just and equitable workplace environment. Okay, para mailabas ng female employee yung full potential nila when it comes to their job or work. And also, it empowers women na ma-challenge yung discrimination and mag-seek sila ng redress for any violation ng kanilang mga karapatan. Okay? Third in the list is Republic Act 7192. Before I forgot. Itong law, yung law na, teka, let's go back. Yung law na 6725, meron kasi ding challenges and implementation. So, kahit na very important tong law na ito, mayroong mga challenges na nag-exist para ma-implement siya fully. Kasama dito yung lack of awareness. Marami kasing mga employers and employees na hindi sila fully aware sa mga provisions and implications ng law na ito. And also, isa din sa challenges yung enforcement, wherein hindi maipatupad effectively yung law na pwedeng magresulta sa underreporting ng violations. Wala nang magre-report kasi hindi nga alam paano i-enforce yung law. And also, lack of accountability for discriminatory practices. Isa din na challenge is yung cultural norms. So, dahil sa cultural norms, dahil iba-iba nga tayo ng kultura dito sa Philippines, pwedeng maka-influence yung hiring and promotion decisions. Okay, for example, yung example ng paano nakaka-influence yung cultural norms sa hiring and promotion decisions. Ini-emphasize yung, kasi 'di ba sa culture kasi natin, tayong mga Filipinos is very meron tayong term na dapat sama-sama tayo, yung collectivism. Yan. So, ini-emphasize din yung relationships. And kung kunwari, nag-apply ang isang tao ng rank and file na position, sample crew, pero sa culture pala nila is mataas ang posisyon niya. So, nagkakaroon doon ng parang hindrance doon sa pag-a-apply niya sa trabaho. Nagkakaroon ng anong tawag nito? Hindi nabibigyan ng full realization yung gender equality dun sa workplace. Nagigets nyo ba yung ibig kong sabihin?
Okay. So, dito na tayo sa Republic Act 7192 or Women in Development and Nation Building Act, which was effectively implemented in the year 1992, specifically February 12, 1992. And ini-ensure or mini-make sure ng law na to na yung full and equal participation ng mga kababaihan is naibibigay sa lahat ng aspeto ng ating society. Mhm. So, itong law na 'to nire-recognize niya yung mga kababaihan doon sa role sa nation building and also gina-guarantee yung, equality before the law with men. So, what are the coverage of this law? So, una, meron tayong development assistance for women. So, merong allocation of funds. Okay, so yung portion ng official development assistance funds na nare-receive ng Philippines sa foreign governments and multilateral agencies is kailangan na ilalagay sa support programs and activities for women. So, equal participation in development programs naman wherein lahat ng government departments and agencies dito sa Pilipinas is required na ma-ensure na mga kababaihan is nakakakuha ng equal benefit and nakakapag-participate directly sa mga development programs ng ating bansa. Especially yung mga funded ng mga foreign countries. Okay, so removal or elimination of gender bias. So, ang mga government agencies sa Philippines, dapat nire-review nila and also nire-revise yung mga regulations, yung mga circular memos, yung mga ini-issue ng mga tawag nito, mga memos and also procedures para maalis ang gender bias. We also have the equal capacity to act. So when it comes to contracts, kailangan merong equal rights. So, women, kasama ang mga married women, kailangan merong equal rights sa mga kalalakihan when it comes to yung lending. Maglo-loan sila, mga insurance contracts, pag pagbili ng lupa, pagta-travel, and other contractual relations. And also, we have the equal membership in clubs. Dapat ang mga kababaihan merong equal access sa membership sa lahat ng social, civic, and recreational clubs, committees, associations, and similar organizations para ma-enjoy nila yung same rights and privileges kagaya ng mga sa lalaki. So, admission to military schools. So, as you can see, di ba sa Philippine Military Academy sa Baguio, hindi lang lalaki ang kinukuha nila, pati babae. Okay, so merong equal opportunities for appointment. So merong babae na lieutenant, may general, ganyan. Okay, so pero dito kasi sa Philippines, mas marami ata ang general na lalaki. Also, sa admission, training, graduation, and commissioning ng lahat ng military schools or similar schools like the military, especially sa Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, dapat merong equal participation sa national defense and security. So, sa voluntary social security coverage naman, yung mga babae na married is dapat merong full-time na mag-manage ng household and family affairs wherein yung nagtatrabaho nilang asawa is merong consent and dapat entitled sila sa voluntary contribution ng Pag-ibig, GSIS, SSS coverage para masigurado yung financial security nila. So, sa law na ito, merong challenges and implementation din kagaya doon sa
previous na diniscuss kong law, wherein kahit naman gaano siya kaimportante, nagkakaroon pa rin ng challenges para ma-implement 'tong law na 'to. So, kagaya kanina sinabi ko na naman, cultural norms. Wait lang. Ayan, so cultural norms. So, depende kasi sa kultura. 'Di ba? For example, Igorot. So, meron silang sariling tradisyon na pwedeng, anong tawag nito, maka-affect sa pag-i-implement ng law na 'to. And also, lack of awareness din and enforcement challenges. Okay, wait lang. Importance of RA 7192. So, mahalaga ang law na 'to when it comes to promoting gender equality. So, dapat nare-recognize yung worth and contributions ng mga kababaihan sa society. Also, dapat na-empower yung mga kababaihan sa pag-provide ng equal rights, opportunities, and yung access nila sa resources para makapag-participate sila fully sa lahat ng aspeto ng national development. And also, pag-a-address natin sa gender inequality, dapat nire-require ng government departments yung pag-promote ng women's participation and alisin ang gender bias sa lahat ng policies and programs. And we have strengthening women's rights. Dapat mini-make sure na yung equal capacity to act and also access to resources, kagaya ng sinabi ko kanina. And dapat may participation ang mga babae sa decision-making processes. So, dapat din napopromote yung inclusive development to make sure na ang mga kababaihan is hindi napag-iiwanan pagdating sa development initiatives and yung unique na pangangailangan nila and yung perspectives nila is dapat kino-consider. So, next we have Republic Act number 7600, 7600 or Rooming In and Breastfeeding Act. So, obviously, para to sa mga mommies and babies. And itong law na 'to was implemented effective in the year 1992. So, sinusuport nito yung practice ng breastfeeding and rooming in for newborns. Ano ba yung rooming in? Yung rooming in kasi pagkapanganak ng mommy, dapat hindi hinihiwalay yung baby. So, kapag labas ng baby, siguro saglit lang siya sa nursery or operating room pag cesarean, and then after that, hindi dapat lilipas ng 1 day, magkasama na si mommy at saka si baby. Yun yung rooming in. From delivery, during confinement, up to discharge sa hospital, kailangan magkasama sila ng mommy. So, ang goal ng law na to is to create an environment na nagpa-prioritize ng physical, emotional, and psychological well-being ng mommy and ng mga babies. So, sa declaration of policy na to, na-declare tong law na to, rooming in as a national policy para ma-encourage, maprotektahan, and masupport ang breastfeeding. 'Di ba sa mga commercial, sinasabi doon na breastfeeding is best for babies up to 2 years. So, ganun iniingatan ng bansa natin yung breastfeeding. And also, ma-recognize yung iba't ibang benefits ng breastfeeding for both the infant and the mother. Kasama dyan yung enhanced mother-infant bonding. Kasi pag ang mommy nagpadede sa baby at ang baby dumidede sa mommy, nagkakaroon sila ng unconditional bonding. Parang hindi mo siya, basta iba yung feeling. Iba yung feeling ng nagpapadede. So, in my experience, syempre kapapanganak ko pa lang 3 months ago, iba yung nafe-feel kong bonding namin ng baby ko.
hindi mo siya ma-explain, parang masaya na nakaka-drain, gano'n. So, kapag nawala na yung breast milk is nakaka-miss din. Gano'n yung basta unexplainable feeling kapag nagpapa-breastfeed. Okay, so also ma-improve yung health ng infant or ng baby, and also mabawasan yung healthcare cost. Siyempre, ang breast milk kasi maraming nutrients. So, ngayon yun yung nakukuha ng baby, and yung nakukuha niyang nutrients is magiging mas malakas yung immunity niya against illnesses. Okay, so ano ang coverage ng law na 'to? So ang coverage is rooming in, practice or requirement. So mandated sa mga hospitals and health institutions na i-practice ang rooming in. Kailangan magkasama ang mother and infant together 24/7 unless merong contraindications medically. For example, si baby is nakakain siya ng pupo and kailangan siyang i-ICU, yun lang yung time na hindi mapapractice ang rooming in. And also, ma-make sure na ang mga newborns is nakaka-receive ng colostrum. So, colostrum, yun yung unang breast milk na lalabas sa breast ni mommy. So, color yellow yon, and exclusively breastfed unless otherwise prescribed. Okay? So, sa breastfeeding promotion, ini-emphasize ng law na to na importante ang breastfeeding, and ini-encourage ang mga health institutions like hospitals na i-educate yung mga mommy tungkol sa advantage and mag-provide ng support for successful breastfeeding. So, yung mga ibang hospitals, no, hindi ko naman nila lahat, pero ayaw nila na nakabattle yung mga babies. Okay, so kahit sabihin mo, nag-pump po ako, nilagay ko lang sa bottle, hindi sila maniniwala. So, kailangan yung baby is nagdedede talaga siya sa mommy. Nakikita ng mga hospital staff na nagdedede sa breast ng mommy si baby. Kasi nga, prina-practice nila yung bonding ng mommy and baby. So, we have exemptions sa law na to. So, ang exemptions is yung if yung baby is merong specific medical condition or yung mother na hindi sila makapag-breastfeed dahil sa medical reasons. So, for example, ako, nung nanganak ako, meron akong anemia kasi. So, ang breast milk, galing siya sa blood ng mommy. So, kung ang mommy is merong problema sa dugo, mahirap siyang makaproduce ng breast milk. Unless meron gagawing alternative precautions ang mother. Like for example, iinom ng malunggay capsules or kakain ng malunggay leaves, ganyan. Or yung foods na pwedeng makapagpadagdag ng breast milk. Okay, so yung mga ganitong exemptions, pwedeng yung pinapump na breast milk or wet nursing na tinatawag, pwede siyang i-consider. So, yung wet nursing, for your information, wet nursing is kung nakikita nyo sa social media yung mga mommy na nagdo-donate ng breast milk kasi sagana sila sa breast milk. And then, ibibigay nila sa mga ibang babies na nangangailangan na hindi nila biologically anak. Yun yung tinatawag na wet nursing. Okay, so, yung mga institutions na nag-i-implement ng law na to is meron silang natatanggap na incentives. So, sa mga private institutions, yung mga expenses for rooming in or breastfeeding compliance, nagkakaroon sila ng tax deduction up to twice doon sa actual cost. Okay, and also sa mga government institutions naman or hospitals, nakaka-receive sila ng additional funding
na katumbas ng savings sa reduce ng formula or milk cost. Yun yung mga incentives nila. So, ano yung sanctions or penalty? So, yung violations kapag hindi nag-comply ang isang institution, mapa-private or public man yan, or mas napopromote ang formula, yung mga S26, NAN, ganyan, Similac, pag yun ang pero-promote sa hospital, meron silang violation. So, hindi hindi ko nakita kung magkano pero merong suspension of operational permit. So, pwedeng mapasara temporary yung institution. Kaya kung mapapansin nyo, bawal talaga ang formula milk sa mga hospitals. So, kapag naulit yung offense na to, pwedeng mas mabigat yung penalty. Kasama doon yung license revocation or pag-aalis ng lisensya to operate sa mga private institutions that may lead to permanent closure. So, importante ang law na to para ma-improve yung health ng infant. Okay, so dahil nga sabi ko kanina ang breast milk is very rich in nutrients and nagkikreate siya ng antibodies para makalaban sa uh, possible na illness ng baby and mabawasan yung risk ng infections, allergies, and chronic diseases. So, pag sinabi natin chronic, long term. And also, mga health benefits na nakukuha ng baby is, ayun nga, maiiwas sila sa infection, allergies, and diseases. Sa mothers naman, pag bagong panganak kasi ang mommy, heavy bleeding sila. Basta ang daming dugo na lalabas. And mababawasan yung postpartum bleeding and also maiiwasan yung breast cancer or ovarian cancer and also masusuportahan ang maternal bonding. Okay. So, sa enhanced mother-infant bonding naman, na sabi ko na to kanina, kailangan merong close physical contact and interaction between sa mommy and sa baby. So, 'di ba sabi ko sa mga hospital ayaw nila ng bote kasi gusto nila directly nagdedede ang baby sa breast ng mommy. So, dahil doon na-strengthen yung bond ng mommy and baby. And also nababawasan yung healthcare costs wherein yung breastfeeding kasi pwede niyang masave yung bansa sa foreign exchange na pwedeng ma-spend sa importing infant formula. Okay, so, paano siya related? Siyempre, mag-i-import tayo ng mga milk. So, nakakabawas yung importation ng infant formula sa ating bansa if napopromote ang breastfeeding. So, it also empowers mothers wherein i-recognize yung right nila na mag-breastfeed and i-provide yung support na kailangan nila and also yung resources na gumawa ng informed decisions tungkol sa infant feeding. And also, by promoting breastfeeding and rooming in, nagko-contribute tong law na to sa overall health and well-being ng population. Okay, so isa sa mga challenges sa pag-i-implement ng law na to is yung mga mommy and healthcare providers is hindi sila fully aware yung iba sa provision ng law na to and also yung mga benefits. And also may mga traditional practices or mga paniniwala na minsan pwedeng makahadlang sa implementation ng rooming in and breastfeeding. Specifically sa western countries, 'di ba hindi nila tinatabi yung baby nila kapag uwi, hiwalay na ng room, parang mga ganon. So, it is part of the western countries culture and tradition. And also, may mga limited resources, yung ibang mga health institutions na para mag-comply sa requirement ng batas. Okay. Kasi nga, hindi naman lahat ng institution is
kayang mag-provide ng mga requirements. So, hindi nila ma-implement yun. Kaya may mga ibang hospitals na okay lang na mag-bottle or formula milk. Okay, so next we have Republic Act 7322 or increasing maternity benefits in favor of women workers in the private sector or increasing maternity benefits. So this law was implemented in the year 1992 to amend yung law ng Social Security System or SSS para ma-enhance yung maternity benefits ng mga kababaihan sa private sector. Okay? So, this law improves maternity benefits for women in the private sector. Okay, sorry na ulit. And to make sure na nare-receive ng mga mommies or female workers yung support na kailangan nila during pregnancy and childbirth. So, sinang mga eligible? Siyempre, lahat ng mga babaeng empleyado. And dapat makakakuha sila ng benefit kapag si mommy is nakabayad ng at least 3 months na monthly SSS contribution sa 12-month period. So, sinasabi lang nito, kunwari sa 1 year, we have 12 months, dapat 3 months doon sa isang taon nakapaghulog si mommy bago siya manganak or makunan. Worst case scenario, makunan. And dapat kapag i-avail yung benefit na to is employed si mommy. Okay, pag magpa-maternity leave na siya. So, ang coverage ng benefit na to is kapag normal delivery or normal spontaneous delivery, 60 days ang babayaran sa maternity leave. So, katumbas yun ng 100% daily salary. So, for example, example is, ang minimum wage natin is, saan na yung mouse ko? Minimum wage natin is 468. Ngayon si mommy is normal delivery siya. So sabi dito, 60 days of paid maternity leave at 100% of daily salary. Kasama doon yung allowance and benefits. So kung 468 siya per day times 60 days yung maternity leave niya, so ang makukuha niya is 28,080 pesos doon sa na benefit doon sa maternity leave niya. Kapag cesarean naman, merong additional na 18 days. Bakit may additional na 18 days? So, kung sa normal delivery is 60 days and sa CS delivery is merong additional na 18 days. So, 78 days siya para mabigyan ng time si mommy na mag-recover sa surgery and alagaan yung baby niya. Kasi in my case na cesarean ako, mahirap kumilos kasi iba ang normal delivery eh. Pag normal kasi, 1 week lang, gumaling lang yung sugat doon sa private area kung ginupit man during childbirth. 1 week lang or 2 weeks lang, okay na ang mommy. Kaysa sa CS delivery, syempre bubutsakin ka, ganyan. So, 7 layers ng katawan ng mommy yung mahihiwa. Ang tagal ng recovery. So, yung ibang doctors, hindi nila pinapabuhat yung mga mommy ng 2 months. Bawal magbuhat ng mabibigat. Pero in my case, hindi ako pwedeng magbuhat ng mabibigat until 6 months. And hindi pwedeng mabuntis ang mommy sa loob ng 3 years. Kasi yung katawan ng mommy is nag-a-adjust pa. Actually, until now, nag-a-adjust pa rin ako. And minsan, kumikirot, ganun. So, yung mga mommies or soon-to-be mommies, kailangan bigyan nyo yung time nyo, yung katawan nyo ng time na mag-heal and mag-recover. Huwag mamadaliin. Okay, so kung ang mommy is cesarean delivery and for example 468 ang minimum wage times 78 days, ang makukuha ng CS mommy is
36,504 naman. Okay? So, mandated yung maternity benefit na ipantay doon sa 100% daily salary para ah, masustentuhan siya during maternity leave. Siyempre, dapat merong financial security. So, itong benefit na to is ina-advance yan, required na i-advance ng employer into equal installments within 30 days from the date na nag-apply ng maternity leave si employee. Okay, for example, nag-file ako ng maternity leave noong April April 23. So, ang ika-1 month ko is May 23. Pwedeng ibigay ni employer ko yung half. Example ako CS, 'di ba? So 36,504 divided by 2. So pwedeng ibigay ni employer yung 18,252 during the first 2 weeks nung month. And then yung remaining na 18,252 is ibibigay sa ika-30th day. Okay? So, kapag kasi ano yan dalawa kasi yan. Kapag employed ang babae, makukuha niya yung half doon sa employer, yung half naman sa SSS. So, kailangan ma-reimburse ng employers yung advance maternity benefit kapag na-receive yung proof of payment na binigay na nila yun sa mother. Ganun siya. Or sa employee na mga anak. So, yung protection from sickness benefit naman, kapag na-receive na ng female employee yung maternity benefit, hindi na niya pwedeng i-claim yung sickness benefit sa same period para ma-make sure na yung benefit is hindi na duplicate. So, for example, nakuha mo na yung maternity benefit mo, hindi mo pwedeng makuha yung sickness benefit. Kasi ang pagbubuntis, hindi naman siya considered as sickness benefit kahit cesarean delivery ka. Okay? So, ang limitation lang dito sa law na to is, or benefit na to is applicable lang siya sa first 4 deliveries after March 13, 1973. So, example, naka-4 ka ng anak. Panganay, pangalawa, pangatlo, pang-4. And then, nabuntis ka ulit for the 5th time. Hindi mo na pwedeng i-claim yung maternity benefit. So, si SSS, actually, meron kasi tayo expanded maternity law. So, ngayon, okay. So, sa maternity leave ng mga babae, pagka buhay yung baby na naipanganak, meron siyang 105 days na full pay, regardless sa delivery method niya, natural man yan or cesarean. Ito based to sa SSS, hindi to based sa RA 7322. And kapag solo parent naman is may additional na 15 days with full pay. So, kung 105 days yung duration ng maternity leave, kapag solo parent si female employee plus 15 days. So, magiging 120 days. Okay, so this is under Republic Act 8972. So, kapag naman nakunan or kailangan i-terminate yung pregnancy, 60 days naman. So, hindi siya 105, 60 days lang. Okay. Wait lang. So, this law is important to help promote yung health and well-being ng mga mommies.
So, ina-allow yung mga mommies na mabigyan ng sapat na panahon na mag-recover from childbirth sa pagbe-breastfeed and pagbabanding with the babies and para ma-contribute yung physical and emotional health. And syempre, ini-ensure din nito yung financial security by means of providing maternity benefit. So, magbibigay ito ng financial support during their leave and uh, makapag-focus sila sa health nila and family na wala silang iniisip na um, problema financially. Pero hindi rin maiwasan eh. So, also it helps promote gender equality wherein yung mga kakaibang pangangailangan ng mga kababaihan kapag buntis sila and nanganak is ma-promote yung gender equality sa workplace by providing them with essential benefits. And also, nasusupport yung family formation. So, kapag nasuportahan sila, ini-encourage ang mga babae na i-prioritize ang family and makapag-contribute sila sa growth ng Philippine population. Okay? So, yung challenges dito, limited coverage lang kasi. 'Di ba, first 4 deliveries lang. So, yung ikalimang pregnancy or panganganak, hindi na pwede. So, restricted na yung benefit pagka ikalimang panganganak na. So, yung compliance sa law na to and pag-a-address ng mga employer violations is required yung ongoing monitoring and enforcement mechanisms. And yung awareness and access naman is may mga female workers or employees kasi na hindi sila fully aware doon sa rights under this law or meron silang nahihirapan silang i-access yung benefits dahil nga kulang sila sa information. Okay? So next we have the SOGI bill. SOGI Equality Bill or also known as the Anti-Discrimination Bill. So na-propose tong legislation na to sa bansa natin wherein ang goal is ma-prohibit, mapagbawal ang discrimination based on sexual orientation, gender identity, and gender expression, and also sex characteristics. So ngayon, na siya, hindi na siya SOGI, magiging SOGC. Yan. SOGI tapos SC. Okay, so yung itong bill na kasi na to, wait lang. So, itong bill na to is merong equal rights and protection sa LGBTQIA+ individuals. So, ibig sabihin na LGBT is lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, and yung nadagdag is asexual. Okay? So, yung mga prohibited acts of discrimination under this bill is, for example, sa employment. Hindi hina-hire ng employer or prino-promote or nagbibigay ng equal benefits doon sa mga individuals na member or under SOGI. So, discrimination yon. For example, lesbian ako and nag-apply ako sa isang company. Ngayon, itong company na to is ayaw nila ng mga lesbian. So, that is an example of discrimination in employment. So, ang tawag doon sa act na kung saan is merong negative feelings or beliefs dun sa mga individuals na member ng LGBTQIA+, tawag sa kanila is homophobic. Another example or act of discrimination is yung ine-expel yung mga estudyante or hindi sila binibigyan ng academic opportunities because of their sexual orientation or identity or expression. So, sa school natin, very welcome ang mga LGBTQIA+ members. So, lahat ng benefits na nakukuha ng
male and female nakukuha din nila. So sa healthcare naman, kapag dinideny yung access ng medical services or insurance coverage, kasi ang mga LGBTQIA+ members, tao din naman sila. Kaya lang, iba lang yung gender expression nila or napili nilang identity. So, kahit ganun yung napili nilang identity, dapat meron pa rin silang access sa medical or healthcare services or mental health services. So, walang babae, lalaki, bakla, tumboy, walang ganun. Dapat lahat pantay-pantay. So, when it comes to public services naman, hindi mo pwedeng pagbawalan yung mga members ng LGBTQIA+ sa pagpasok sa mga establishments, sa mga transportation, or sa housing. Kung gusto nilang pumasok or sumakay ng tren, for example, kailangan payagan silang sumakay. Ganun lang yon. And also, profiling. So, sa profiling, for example, may mga investigation. Ganyan. And mas tina-target nila ang SOGI, yung may preferred sexual orientation. For example, lesbian or gay. Tina-target nila yung mga ganun ang sexual identity or gender identity kasi nga stereotype sila, naiiba sila sa lipunan, parang ganun. So, hate speech. So, hate speech naman is, example nito yung demeaning or nagbibigay ng violence against LGBTQIA+ individuals. So, we have the penalties kapag na-violate itong law na to. We have not less than 100,000 pesos to 1 million pesos and imprisonment of 1 to 6 years kapag na-violate yung law. And also dapat meron tayong compensation sa moral, exemplary, and actual damages. So kapag nasira ang dangal or moral ng isang taong member ng LGBTQIA+, kailangan bayaran yung danyos. And also, minamandate yung or required sa government natin na ma-implement yung anti-discrimination policies. So, meron tayong mga anti-discrimination committees na dapat tawag nito, dapat nakikita sa mga schools. For example, hindi lang sa school, sa mga workplace and public establishments para mag-handle ng mga complaints. So, sa school natin, hindi ako sure, pero meron doon gender and development. Meron ding mga support groups sa social media, yung ASOG na tinatawag nila, or LGBT, wait lang, ASOG, asan na ba yun? ASOG is, merong dalawang gender, parang ganon. Basta may mga iba't ibang groups. And also, kailangan merong educational campaigns para ma-promote ang inclusivity. So, para matanggap sa lipunan yung mga individuals na merong preferred sexual orientation. So, itong bill na ito is important para ma-fulfill yung equal protection clause na na-enshrine noong 1987 Philippine Constitution wherein nire-recognize yung LGBTQIA+ individual as equal and dapat yung rights nila is protected. Also, ina-address ang anti-discrimination or discrimination. So, yung mga nag-discriminate na mga members ng LGBTQIA+ is dapat maprotektahan sila sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasama na dyan yung sa trabaho, sa pag-aaral, sa public services, sa healthcare. And also, dapat makagawa ng more inclusive and compassionate culture sa bansa natin na magpo-promote ng awareness and understanding sa SOGI issues. And also,
magkaroon ng sense of belongingness yung mga individuals na member ng LGBTQIA+. Dapat din nire-recognize din pala ng bill na 'to yung obligation under international law, particularly doon sa Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights na ma-uphold yung principle ng non-discrimination. So, in short, maprotektahan yung rights ng mga LGBTQIA+. And also, maparusahan yung mga violence, harassments, and coercion na um, nangyayari sa mga LGBTQIA+ individuals. Kasama doon yung mga committed sa law enforcement officials. Hindi ko naman nila lahat pero may mga law enforcement officials kasi na ayaw sa mga LGBTQIA. Also, we promote non-discrimination. This bill promotes non-discrimination through social protection and diversity programs. Pag sinabi kasi nating diversity, iba-iba. Kasama doon yung human rights na training sa police officers. And meron din tayong economic benefits na kung saan ini-encourage ang mga LGBTQIA+ individuals na mag-invest and mag-start sila ng sarili nilang business para makapag-contribute sa economic growth and development ng Pilipinas. So, as of now, ang status as of 2023 pa 'to, yung SOGI bill, as you can see, hindi siya law, bill siya. Iba kasi yung bill sa law. Yung bill kasi, propose pa lang yon na batas. Pero yung law, nasubmit na siya and nasubmit na siya sa Senado, sa Congress. So, again, bill is a written proposal para sa bagong batas. While yung law or act, meron na siyang formality na na-approve ng Congress. Example ng president, ng mga senator, sa mga congressman, ganyan. Okay, so, yung SOGI bill is naipasa na kasi siya sa House of Representatives noong 2023. Okay, so meron ng proposal pero na-stop doon sa Senate. So until now, hindi pa siya na-approve. And pending pa rin siya sa Philippine Congress. So hindi pa siya nagiging law. Pero yun nga, itong bill na to is napipigilan niya or napoprohibit niya yung discrimination sa SOGI. And also, may equal access pa rin sila sa services, opportunities, and legal protection sa lahat. Okay. So, that ends our discussion about laws and laws, policies, and programs for Philippine women. So, see you sa next topic natin.